Good morning sa ating lahat at sa ating mga kapatiran sa buong Torah community. Magandang araw po sa ating lahat. Nasa Exodus chapter 39 na po tayo sa ating daily bread, sa ating pagpapatuloy. Okay, welcome po sa ating daily bread sa chapter 39 ng Exodus. Sa verse 1. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa inutos ni Abay Yahweh kay Moses. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ipod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalos sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tela sa isang nagdudugtong sa likod ng harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan din ng mga hebla ng ginto tulad ng inutos ni Abay Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at inayos ito sa patungang ginto. Inukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel. Nang mangyari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ipod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa mga utos ni Abay Yahweh. Gumawa rin sila ng pectoral. Maganda ang burda nito tulad ng ipon at yari din sa mainam na lino. At lanang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklog at parisukat. 0.2 metro ang haba at gayon din ang lapad. Pinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato sa unang hanay ng ruby, tupas at karbungko. Sa kalawang hilera naman ay esmeralda, safero at brilyante. Sa katlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, barello, cornalina at haspir. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat batoy nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argulyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok ng gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argulyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat sa may tahi sa itaas ng pamigkis ng ipod. Ang argulya ng pectoral at ng ipod na pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Abay Yahweh. Okay. Kung ating mapapansin, ang kulay na pinag-usapan mula sa lahat ng mga chapter na ating nababasa ng itatag nila or ginawa nila ang tabernakulo, 3 kulay ang na-mention palagi, which is red, blue, and violet. Ito yung mga kulay na kung ating mababasa ay ang mga kulay na ginamit. O kung sabihin na natin, ito yung favorite color ng Elohim. At kasali po dito yung pula. Pero ito pong pula ay ipinagbawal sa ibang mga grupo dahil daw ito ay ginamit ng satanismo. Ngunit po ay ang una po nating mababasa dito sa Biblia, starring po yung pula na kung saan ating dahil itong tabernakulo ay disenyo ng Ama
sabihin na natin kalooban niya, kagustuhan niya, masasabi natin favorite color. At isa dito ay ang pula. Okay, so pula po ay gustong kulay ng Elohim. At pati sa pare, katulda, yun ang ginagamit. At kung ating mapapansin dito, ang mga pare, ang damit nila ay may halong ginto. So napakamahal ang gamit ng mga pare. At kumbaga ginawang lubig, parang lubig yung mga ginto. Hiniwa nila ng manipis at isinama sa paggawa ng damit ng mga pare. At kung ating mapapansin yung ipod, parang apron, at yung nasa nila, doon yung tinatawag na breastplate, andun po yung 12 precious stones na nakaukit ang pangalan ng tribes of Israel. So, sumisimbolo yung precious stones, sumisimbolo sa mga anak ni Israel. So, precious ang anak ni Israel, yung 12 bato na mga precious. Ibig sabihin, simbolo, ang simbolo ay precious, mas lalo pa yung sinisimboluhan. Kung ating maiisip, ang naging simbolo lang yun ang naging simbolo ay mga precious stones. How much more yung sinisimboluhan ng mga precious stones? Yun ang tunay na precious. Dahil yung ng simbolo ay precious. So, ganyan po kahalaga ang 12 tribes sa harap ng Elohim. At ito po ay kanyang inaalagaan sa pamamagitan ng pagbigay niya ng Torah at pakikipagtipan upang mapanatiling precious ang lipin ni Israel. Ito po yung pamamaraan ng Elohim upang ang kahalagahan at ang pagiging precious ng 12 tribes at pati sa angkan ay manatili. Ibinigay niya ang Torah at siya'y nakikipagtipan. Na mangyari nga lang na magagalit ang Elohim kung ang Torah ay pakawalang buluhan ng mga Israel. Kung ito ay kanilang hindi susundin, magagalit ang Elohim kaya't sila ay papadalhan ng disiplina. Dahil ito ang magmimintinar ng kanilang pagiging precious. So, mayroon tayong mga nababasa na kung kahit sinong lahi, anong angkan, ang aanib sa pananampalataya ng Israel ay magiging titingnan sa harap ng Elohim na walang pinagkaiba at kikilalaning native Israel. So, kikilalanin kang native Israel sa harap ng Elohim kung ikaw ay tatangkilik sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, magiging precious ka na rin. So, kung ating i-analisar ang buong lalim ng kahalagahan, ay magiging precious ang kahit sino na lahi kung ito ay tatangkilik sa pananampalataya ng mga Israelita. Dahil kung sila ay tatangkilik, kikilalanin ng Elohim na native Israel o kikilalanin na mahalaga sa kanyang mata. Kaya may Hebrew words na amsigula. Yan po mga kapatid. Sige, Brother Rex. Sa verse 22, gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ipo. Ito'y yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan ito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila
bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pamamagitan ng mga kalawit. Kaya ang mga laylayan ay may isang helera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Aba Yahweh. Okay. Sa ating napapansin, mga kapatid, gumagawa na ng, ito na yung, may mga disenyo, may mga sabihin natin, jewels, ang damit ng pare, ito, yung ipod, at ito'y may disenyong granada, yung pomegrantes. Kung ating titingnan, mga kapatid, napakaraming prutas sa buong mundo, napakaraming pwedeng idisenyo. Bakit pomegrantes ang naging isa sa disenyo ng damit ng magsisilbi sa mga banal na gawain ng Elohim? At kung ating nababasa yung disenyo ng templo, andun din yung mga pomegrantes. Ang daming yun ang disenyo po doon. So, bakit hindi mangga? Bakit hindi apple? Marami namang mas sasarapan na Prutas. At ito yung mga theory yung ibibigay. Sabi pa ng mga komentary, sa lahat ng prutas daw, yung pomegrantes, yung granada, kung titingnan mo yung crown yan, yung crown ba? Yan ay ang nagbistulang, alam niyo yung star ng Israel? Yung tinatawag nilang Shield of David, Maging David, Star of David. Pero sa Hebrew po yan, Maging David. Na ang ibig sabihin, Shield of David. Kung nakaganyan yung pomegrantes, dito yung ano niya, pag itiningnan mo yung crown niyan, maraming nagsasabi na ang star ay yung crown niya ay yung nang nandyan sa watawat ng Israel ngayon. Kaya daw yun ang ginamit na disenyo na mga jewels, dahil sabihin na natin pagdating ng araw maging yan ang palatandaan ng kanyang bayan. Pwede. Kaya marami ding lumilitaw na mga teori na ang Maging David ay Illuminati design. Kasi yun daw ay tagsulok. Tatlo ba yan? Apat. Dalawang tagsulok na nakaganet. Dalawa. So, hindi daw yan sa Elohim dahil ginamit ng mga satanismo at pyramid daw yan dahil tagsulok. Ito mga theory to mga theory, mga komentaryo natin na naririnig, nababasa. At maraming tumututol na yan daw ay Illuminati. So, medyo may nagkabanggaan na theory tungkol sa pomegrantes. Ngayon, pupuntahan natin yung komentaryo ng mga rabbi sa kanilang mga, anong tawag nga yan doon? Yung Talmud. Ang ginawa daw ng Elohim na yung pomegrantes, yun ang naging disenyo doon sa damit ng pare, mga bell, pomegrantes, kahit sa templo, dahil ang pomegrantes lang, ang napakaraming liso, seed, karaming liso, seed. Liso sa loob ng prutas na yan, pag binuksan mo yan,
nakadivision yan, nakadivision na maraming, bawat division, puro liso. At mayroong mga sabi-sabi na ang kabuuan ng mga seed sa loob ng pomegrantes ay umabot ng 613 pieces. Diyan din daw kinuha ang 613 laws of Elohim. Magaling din. Pwede rin. Yun ang mga mga kapatid. At yan ang mga basihan nila. Kaya daw naging pomegrantes ang na pili ng Elohim upang magiging disenyo ng damit o sa tulda, sa banal na tulda at sa isusuot ng magsiservisyo sa banal na tulda. Pero sa akin to. Akin to Dong Rex ha? Well, lagot sila ni. Itong sa akin po, sa aking nakikita, ang Granada po, yun ang nakikitang bago ko lang nalalaman na yung seed niya ay dapat palang kainin kung yun ay kakainin. Itong Feast of Tabernacle, tayo nagbibisita sa mga tabernakulo, doon ko lang nalalaman na pag kumakain ka ng pomegrantes, kainin mo yung liso. Kasi nandun daw yung nutrients. Pag ang pomegrantes daw, ang nutrients nun ay nasa liso. Nasa pinaka, sa liso. At napakaraming liso. So, kung napakaraming liso, napakaraming nutrients. So, yun ang sa akin na ang pinaka liso, kung kakain ka nun, yung liso, yung laman, ang liso, nandun ang nutrients. So, yun ang napili ng Elohim siguro na magsisimbolo dahil kung kakainin mo yun, binuksan mo, kainin mo lahat. Pati yung liso. Kainin mo ba? Nandun ang nutrients. Kaya yun ang naging disenyo, hindi mangga. Napakaraming liso. Nagtaka talaga ako. At ang good news niyan, para sa ating kaalaman, ang daming pomegrantes dito sa atin. At minsan nakikita natin sa mga libon-libon ba? Mga pomegrantes. So, napakaraming pomegrantes dito sa atin. Kasya, napakarami rin. Kaya, ang mga materyales na kung saan na makikita natin na ginagamit doon sa pagtatayo ng tulda, nandirito sa bayan natin. So, makita natin na ano itong lugar na to, pinagpala. At alam ng marami yan. Yeah, Brother Reds. Sa verse 27. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito yari sa pinong lino. Ganoon din ng turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamikis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binordahan ng magandang ayon sa utos ni Abba. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita. Nakalaan kay Abba Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Abba Yahweh. So, ito pala yung turban na isinuot ng mga Headgear. Oo. So, ang nakalagay doon ay nakalaan para kay Abba Yahweh. Yeah. Ito'y na sa nababasa natin yung nakalaan, ang sa Hebrew daw is Kadosh la Yahweh. Kadosh la Yahweh. Kadosh, so yung banal para kay Yahweh. At yun ay nakasulat dito sa turban. Sa verse 32. Natapos nilang gawin ng tuldang tipanan ayon sa inutos ni Abba Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moses ang lahat
ang tabernakulo, ang tulda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tungtungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kabing at ng mga tabing, ang kaban ng tipan, ang mga pasanan nito at luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa iluhin, ang ilawang ginto, ang ilaw ng iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar sa ginto, ang langis na pampahi, ang mabangong insenso at ang kortena para sa pintuan ng tulda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang parelyang tanso, ang mapasanan at ang lahat ng kagamitan ng altar, ang plangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortena para sa bulwagan, ang mga pusti at ang mga tungtungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, mga tulos para sa tulda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa inutos ni Abba Yahweh kay Moses. Ang mga ito'y isa-isang tinignan ni Moses at binasbasan ng matiyak na nayari ang mga ito ayon sa inutos ni Abba Yahweh. Okay. Dito, na-describe na natapos na ni Nabi Salil yung lahat ng gawa ng mga pinagawa ng Elohim na pinuutos kay Moses. Pinakita na nila, natapos na. Ito na yung mga natapos na mga iniutos. So, ang ating mapapansin dito, yung lampstand, no? Na dati, akala natin na yung lampstand ay naka ano ba? Unay lang yung built-in yung ilawan. Ngunit dito pala ay talagang iba yung stand at iba yung ilawan. Kaya nung pinasok tayo ng Assyrian dito, Assyrian. Nung pinasok tayo ng mga kumuha ng binigay naman natin yung lampara, yung lampstand lang ang ibinigay natin. Dahil tungtunganan lang yun. At ang mahalaga doon at yung ilaw, yung magbibigay ilaw. So, naiwan yung ilaw. Kaya, kasi ang simbolo po ng ilaw ay ang pananatiling pagbibigay liwanag. Ang simbolo po nun ay mayroong mananatiling magtuturo sa Torah, sa katotohanan. Kaya, naiwan po ang ilaw. Dahil naiwan tayo, Brother Rex. Hindi tayo nila nakuha. So, naiwan ang ilaw. Kaya, nanatili tayo at ang lahat po na mananampalataya ay nag-iilaw na. Dahil sa liwanag na sumisimbolo sa Torah. At ito'y inaalagaan sa pamamagitan ng pagtuturo ng bawat isa sa atin. Kaya po, yun ang maganda po mga kapatid. At kung papansin natin, medyo mahaba-habang panahon ginawa nila ang mga bagay na inuutos ng Elohim. Yan po mga kapatid at nawa po ito ay analisar natin na ang mga bagay na ito ay hindi basta-basta magawa dahil mayroon pong mga detalyadong instruction ang Elohim. At kung ating mapapansin, Brother Rex, wala namang sinasabi na kahit saan kayo magpunta, ito ay gagawin ninyo sa buong lahi ninyo, ang tulda. Wala naman sinasabi kasi ang tuldang ito, ang huling nito sa panahon ni David. Dahil nung dumating si Solomon, hindi naman ang tulda ay napalitan. Inilipat naman niya yung mga material na mga bagay at yung mga ginawa na kagamitan doon or napalitan siguro yung iba dahil gumawa na si Solomon ng templo. Yan po mga kapatid. So,
kung yung iba na nababahala na kailangan magtayo ng tulda dahil mayroong pagsamba, hindi na po dapat natin yung ikabahala. Dahil mismong Misaya nagsabi na darating yung time na ang tunay na magsasamba ay magsasamba sa iluhin sa spiritu at sa katotohanan. Yan po mga kapatid. Salamat po sa ating lahat at magandang umaga. Shalom Aleichem.